Hello sa inyong lahat. Welcome sa ating panibagong edisyon ng Math Video Tutorials. Sa pagkakataong ito ay gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nag-share ng ating video nung nakaraan. Thank you sa inyo lahat. Di ko na kayo maisa-isa, no? Ah, so, ang topic natin ngayon ay tungkol sa how to graph quadratic function. Okay, so paano nga ba ito ginagraph? So, bago tayo pumunta sa graph, mga ilang bagay lang muna tayong kailangan malaman. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano muna ang itsura ng graph ng quadratic function. So, kung familiar kayo, unahin na muna natin itong Cartesian plane. Ang daming nakalagay dito, no? So, ito yung Cartesian plane. Itong guhit na vertical line na to na may mga numbers. Ayan. Ayan yung ating y-axis. Ito naman yung x-axis ng Cartesian plane natin. Ayan. So, hindi yan yung graph. Ito ay Cartesian plane pa lang. Okay, so alin dyan yung graph ng quadratic function? So, ito yon. Itong parang letter U or parang dila na to. Simula dito sa top na to. Sugin natin yan. Ayan. So, bababa. Parang nag-slide. And then babalik pa. Taas. Ayan. Okay, so yan yung graph ng quadratic function. Okay, mga ilang detalye lang tungkol sa graph ng quadratic function. Unahin natin tong point na to. Yung kung mapapansin natin, itong graph natin, itong itsura ng graph natin o yung tinatawag na parabola, yan yung pangalan ng graph natin, okay? Yung parabola na yan ay dumaan sa y-axis, ano? So, parting 15 siya dumaan. Okay, pag dumaan siya sa y-axis, isang point lang ang tinamaan sa y-axis, ano? Ang tawag doon ay y-intercept. So, that is equal to 15. Ayun. Okay, y-intercept. Siyempre, kung susundan nyo yan, dumaan din siya sa x-axis. Ito yung tinamaan ng, ito yung x-axis natin. So, tinamaan niya to. Itong point na to. Then, pagbaba niya, tumaas siya. Tinamaan na naman yung x-axis. So, valid 2 beses siyang tumama o dumaan sa x-axis. So, ang tawag doon ay x-intercept. So, yung unang dinaanan, x-intercept equals 3. And dun sa pangalawang dinaanan, ito yon. So, x-intercept equals 5. Okay. Etong pag sinundan mo ulit yung guhit, may parting lumiko siya, ano, dito ang turning point. Itong turning point na ito ay tinatawag na vertex. Okay? Dahil nasa baba siya, ang tawag doon ay minimum point. So, the vertex is at minimum point. Ang coordinate niya, siya ay nakatapat sa 4 ng x-axis at nakatapat naman siya sa y-axis sa negative 1. So, ang coordinate ng vertex natin ay 4 and negative 1. Okay. Simula dito sa vertex, pwede kang maglagay ng vertical line. Yun, itong vertical line na to. Ang vertical line na yan ay tinatawag na axis of symmetry. So, kung saan siya tumama sa x-axis, that is the line of the axis of symmetry. X equals 4. Okay. So, that is all about the graph. Okay, ang graph nga pala, ang parabola natin ay pwedeng pataas, pwedeng pababa. So, itong graph natin ay opens upward. So, pataas yung arrow, no? So, facing upward or opens upward. So, pwede ring pababa. Upward and downward lang ang itsura ng ating parabola. Hindi pwedeng patagilid. Okay? So, let's try kung may natutunan kayo. So, kaya nyo ba itong sagutan? Okay, so i-pause nyo muna yung video and then pag-aralan kung ano magiging sagot dito. Alright, let's start with the vertex. Ang sagot ng vertex, ayun. Ano ang coordinate ng vertex? Alright, the answer is, okay, negative 2 and negative 3. So, nakatapat siya sa negative 2 sa x-axis and sa negative 3 sa y-axis. Alright, what is the axis of symmetry? Saan ba siya nakatapat sa pag gumuhit ka ng vertical line dyan sa vertex? Ano yung kanyang equation ng axis of symmetry? So the answer is, okay, so that is x equals negative 2. Okay, yun yung guhit na yon. Okay, next, let's go now to x-intercept. So, ito yung x-intercept natin. Yan siya dumaan.
Ano kaya ang kanyang x-intercept? The answer is, and the other one, so bali dalawang beses siyang dumaan sa x-axis. So the first x-intercept, x equals -3. So this is that -3, and x equals -1. Okay. How about the y-intercept? Okay, so yun yung y-intercept. Siya ay dumaan sa, okay, that is y equals, okay, +9. And our domain, okay, so baka hindi nyo pa alam, ang domain ay mga value ng x na pwedeng ipalit sa table. Ano, doon may makikita kayong table mamaya. So ang domain dyan ay lahat ng value ng x coordinate. Okay, so sabihin ko na sa inyo ha, sa lahat ng quadratic function, ang domain ay laging lahat ng real numbers. Pwedeng ilagay ang lahat ng real numbers bilang domain. Sa range, ayan, meron na tayong limitasyon pagdating sa range. Ang range ay, ang clue niyan ay nasa vertex yung y coordinates. Di ba? Nakita nyo, -3. Tapos pataas ang graph natin o opens upward, gagamit kayo ng greater than or equal. So, ang range natin ay ganitong itsura. Y is greater than or equal to -3. So, kung pababa ang ating itsura ng graph downward, gagamitin mo naman ay less than or equal. So, papalitan mo yan ng less than or equal kung pababa, kung downward ang ating parabola. Okay. So, how to know if the graph of quadratic function is downward or upward? Alam nyo ba, kahit hindi pa kayo nag-graph, pwede nyo na agad makita sa given equation, sa given function pa lang, pwede mo nang malaman kung upward o downward ang magiging graph or parabola natin. So, paano yon? Saan makikita? So, let's say y equals 3x squared minus 5x plus 2. Okay. Ano kaya ang itsura ng graph natin? Ang masasabi ko dyan, yan ay upward. So, anong naging basehan? Okay. So, bakit naging upward yan? Ang basehan yan ay sa quadratic term. Tingnan nyo yung sign. Kapag ang sign ng a o yung numerical coefficient ay positive, therefore upward. Kung negative yan, katulad itong number 2, kung mapapansin nyo yung this is downward. Kung mapapansin nyo yung quadratic term, ayun, yung numerical coefficient na a, which is -4, ang sign ay negative. So, therefore, yan ay downward. So, yan yung basihan. Tingin agad sa quadratic term, malalaman mo na kung downward or upward ang itsura ng graph natin. Okay. Mga ilang paalala pag gagawa muna kayo ng Cartesian plane. Siyempre, bago kayo mag-graph, kailangan may Cartesian plane kayo. And, siyempre, pinakamaganda pag mag-graph kayo ay sa graphing paper. Okay? So, ito yung mga ilang reminders natin. Ito yung graphing graphing paper, kunwari, So, wag kayong magdo-drawing ng paganito. So, yan yung y-axis natin at x-axis. So, Cartesian plane, kung papansin niyo, sala sa guhit itong ating vertical line ng y-axis na to at itong x-axis hindi nakapantay. Kaya nga may guhit-guhit na yung graphing paper natin ay para doon mo mismo ilagay, sususugin mo na lang, dodoblehin mo na lang yung mga guhit na nandun. So, ito yung tamang Cartesian plane natin. Ayun. Okay? Yung mga numbers dito, pwedeng wala na rin yung mga numbers na yan Pero ang mahalaga, kung wala man yung mga numbers na yan, alam mo yung positive numbers dyan at negative numbers. Okay? So, positive sa pataas, simula origin, pataas is positive, pakanan is positive. So, simula origin, pababa is negative, pakaliwa is negative. Oh, yeah. Right? So, importante sa Cartesian plane, dapat eksakto sa guhit ng graphing paper natin. Doon mismo nakalagay yung ating Cartesian plane. Oh, next. So, here is an example how to graph a quadratic function. Okay, let us graph y equals x squared minus 2x minus 3. So, ipapakita ko kung paano yan i-graph. So, pag mag-start kayo mag-graph, kailangan mo munang gumawa ng table of values.
suggest, dahil ang value ng domain natin o yung mga value ng x coordinates ay lahat ng real numbers, kahit lahat ng real numbers ay pwede nyo ipalit. Pwedeng fraction, pwedeng decimal, pwedeng may square root or radical numbers, pwede yon kasi lahat naman yun ay real numbers. Okay? Wag lang yung non-real numbers ang ipapalit. Hindi na pwede yon. So, I suggest na lang sa inyo, kung gagamit kayo ng value ng x bilang x coordinate, pinakamaganda niyan yung malapit sa 0 ang gamitin nyo. Okay? Ito lang yung pinakang parang suggestion sa inyo. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay? So, yung x na yan ay ikaw ang bahalang mag-assign ng value. Okay? Then, yung y, ayan, hindi na ikaw masusunod dyan. Kailangan isolve mo na yan. So, ito yung pagsusolve. Para ka lang mag-checking. Unahin natin yung, syempre, copy the original function. Then, kung naka-f of x yan, palitan mo ng y yung f of x. Okay? So, since naka-y na tayo, letter y na yung ating ginamit dito. So, ganyan na yan. Okay? Papalitan na lang natin yung value ng x. Unahin natin ang negative 3. So, kung negative 3 ipapalit mo, ano yung magiging resulta ng y? Okay? So, lahat ng parenthesis, lahat ng variable ay ginawa kong parenthesis at inilagay ko yung negative 3 sa loob. So, parang ito yung x square minus 2x minus 3. Okay? Then, simplify using PEMDAS. Let's start. Square of negative 3, that is positive 9. Negative 2 times negative 3 is positive 6. And just bring down negative 3. Then, ayan na. Kitang-kita nyo na mangyayari. 9 plus 6 minus 3. So, 9 plus 6 is 15. 15 minus 3 is 12. So, therefore, 12. Kapag negative 3 ang x, y equals 12. Okay. So, next is negative 2. So, kung negative 2 naman ang gagamitin natin, ano naman ang magiging resulta sa y? So, ayan na. Nakalagay na sa kapalit na ng variable ang negative 2. Square of negative 2. Square of negative 2, that is positive 4. And negative 2 times negative 2 is also positive 4. And bring down negative 3. Okay, then 4 plus 4 is 8. 8 minus 3 is 5. Okay, so 5 ang value ng y kung ang x ay negative 2. Next, kung negative 1 naman ang gagamitin natin. So, square of negative 1 is positive 1. And negative 2 times negative 1 is positive 2. And bring down negative 3. Then, combine. 1 plus 2 is 3. 3 minus 3 is 0. Okay. So, 0 ang magiging value ng y kung negative 1 ang x. Next. Paano naman kung 0? So, ayan. Replace na. Square of 0, of course, is 0. Negative 2 times 0 is 0. And then, just bring down negative 3. 0 minus 0 is 0. And ang matitira na lang ay negative 3. Okay. So, that is. Next. Positive 1 naman ang gagamitin natin. So, square of 1 is 1. And negative 2 times 1 is negative 2. And just bring down negative 3. 1 minus 2 is negative 1. Negative 1 combined with negative 3 is negative 4. Okay. Next. I'm sorry. Okay. So, kung sinimplify natin yan, maglalabas dyan ay 0. Okay. Next. Nauna pala. Okay. So, that is square of 3 is 9. Negative 2 times 3 is negative 6. And just bring down negative 3. 9 minus 6 is 3. 3 minus 3 is 0. Ayun. Nauna na lumabas yung 0. Okay. So, ano ang itsura ng graph natin? So, ang bawat isang partner ng x at y ay isang coordinate. At ang isang coordinate, ibig sabihin, isang point. So, ilang coordinates ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coordinates. Ibig sabihin, 7 points din yan. Okay, let's start with the first point. Using coordinate, negative 3 ang x and y is 12. Negative 3, 12. Saan kaya yan matatagpuan? Start with the origin.
And count to the left, 3. 1, 2, 3. That is negative 3. Then positive 12 sa y. Then tataas tayo ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dyan mapupunta yung ating unang point. Ayun. Okay, next. Using the second coordinate. Negative 2, 5. Saan kaya yun? Start with the origin. Count dalawa pa kaliwa. 1, 2. And then 5 pataas. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, here we go. Next is negative 1, 0 ang ating kasunod na coordinate. So, negative 1, pakaliwa ng isa at hindi nagagalaw. So, dito mismo ang point natin. Okay, so that's it. Next is 0 and negative 3. So, hindi nagagalaw sa x-axis pero bababa tayo ng 3. 1, 2, and 3. So, this is the point. Next is 1, negative 4. So, kanan ng isa, simula origin, kanan ng isa, and then baba ng 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Next is using 2, negative 3, ang ating kasunod na coordinate. Simula origin, 2 pa kanan, 1, 2, and then 3 pa baba, 1, 2, 3. Okay. And next, the last coordinate, we have 3, 0. 3 pa kanan, 1, 2, 3, at di na tayo gagalaw. So, nandito yung kasunod na point. So, anong itsura niyan? Okay. Kung mapapansin nyo, sabi kanina dun sa ating review, dapat ay itsurang dila yung ating graph. So, parang hindi naman dila. Ito, kapos. Pero ang totoo niyan, kailangan laging balanse yan. Balanse ang ating parabola. So, para malaman nyo yung ibang point, kahit hindi actually, pwede nyo dagdagan yung ating table. Kung 4 yan, tingnan nyo yung mga sagot sa y-axis, o sa y-coordinate. 12, 5, 0, negative 3, negative 4, negative 3. Bumalik sa 0, ibig sabihin, ang kasunod niyan ay 5. Kung 4 ang ating x-axis. Pero kahit hindi nyo na yan mag-solve, hindi na kayo mag-solve, ang gagawin nyo na lang, ito yung, kung susundan nyo yan, dito sa parteng to lumiko, tapos tataas na uli. So, ito yung vertex natin. Pwede ka dyan magawa ng vertical line. Ayan. So, itong vertical line na ito ang ating axis of symmetry. Ibig sabihin, ang gagawin mo na lang dito sa point na to, hahanapin mo yung katambal niya dun sa kabila. Just count. Papunta dun sa axis of symmetry. Count tayo. 1, 2, 3. Ibig sabihin, 3 ang gagawin mo ring step. 1, 2, 3. Dito yung kasunod na point. Ayun. Okay, and then from this point, count ulit, papunta sa axis of symmetry. 1, 2, 3, 4. 4 na steps. So, ganun ulit. 1, 2, 3, 4. So, ayun na yung kasunod. So, ganyan ang itsura ng ating graph. Ayan. So, parabola na. Para ng dila. Okay? So, tingnan natin na same pa rin tayo. Binawasan ko lang ng ilang point. Tingnan natin yung yan pa rin yun. Nawala lang yung 12. Okay. So, alin dyan ang mga parts natin? Alin dyan yung y-intercept? Alin dyan yung x-intercept? Alin dyan yung axis of symmetry? Okay. So, kung natatandaan ninyo, itong quadratic function ay pwedeng ilipat sa vertex form. So, kapag sinolve natin yan, ito yung lalabas na vertex form natin. Square of x minus 1, then minus 4. Okay, so, ano ibig sabihin ng vertex form? Paalala, itong 1, ito yung ating h. Itong negative 4, ito yung ating k. So, ito ay, sa h natin, pinapalitan ito ng sign. So, value ng h ay positive 1, at ang value ng k ay negative 4. Ano yun? Yun yung ating vertex, yung coordinate ng vertex. Let's see kung tama. Ito yung vertex natin, nakatapat siya sa positive 1 sa x-axis at nakatapat siya sa negative 4 sa y-axis. So, tama. Positive 1 and negative 4 para sa h at k. So, that is our vertex. Ayun. Okay. Next is x-intercept.
Ang x-intercept natin, ayun, yung isa, -1. And then the other x-intercept is -3. Ayun. Okay, so ito yung dalawa dyan dumaan sa x-axis sa point na yan. Okay? And our axis of symmetry. So, saan makikita yun? Itong guhit na ginawa nating vertical line na to. Ayan. So, x equals 1. That is our axis of symmetry. And our y-intercept, saan siya dumaan? Itong graph natin ay saan dumaan sa y-axis. Kung susundan nyo yan, ito yung y-axis natin. So, yung graph natin na kulay blue ay dumaan dito. So, yun yung y-intercept natin. So, y equals -3. Okay. So, it's your turn. Kayo naman. Subukan nyo kung kaya nyong i-graph ito. Using my suggested x coordinates, ako na yung nagsasuggest na ito yung gamitin ninyo. Sinimplihan na lang natin yung gagawin. Quadratic term lang at saka constant term para mabilis-bilis ang execution. So, i-post nyo muna yung video, then kuha kayo ng graphing paper, try nyong i-graph ang y equals x squared plus 2. And our answer. So, sagutan ang tama ba? Nakuha ninyo? 63236. Okay. So, kung tama, sabihin tatama din kayo sa graph. At ito ang itsura ng graph natin. Okay, so ito yung -2, 6. Ito naman yung kasunod na point ang -1, 3. Then ito yung 0, 2. At ito naman yung 1, 3. Then the last point is 2, 6. So marami pang point dyan na nasa taas, kaya lang di na natin papakita. So 5 points lang yung ginawa natin. So ito yung ating itsura ng graph. Kung ganyan na naging sagot niyo, ibig sabihin tama ang nakuha niyo. Marunong na kayo mag-graph. Congratulations!